Nanguna ang Pilipinas sa listahan ng mga pinakadelikado o mapanganib na bansa para sa mga turista. Ito ang lumabas na resulta ng isang online survey ng comparison platform na HelloSafe, kung saan lumitaw na mataas ang banta sa kaligtasan ng mga bumibisita sa bansa. Si Paul Montebon sa balita. Hindi na rin ikinagulat ng ilan ang resulta ng survey. Lalo't ramdam na raw mismo ng mga mamamayan ang lumalalang presensya ng krimen, iligal na droga at iba't ibang uri ng iligal na aktibidad sa iba't ibang panig ng bansa. Sa gitna ng panibagong pamunuan ng PNP at administrasyon, iisa ang panawagan ng publiko at ito ang masugpo ang krimen at maibalik ang kapanatagan sa pamumuhay ng mga tao sa lansangan, paaralan, trabaho at maging sa loob ng kanilang mga tahanan. Medyo hindi. Bakit po? Kasi grabe yung patayan. Mga adult naglalabasan. Ganun. Bakit kaya? Siguro dahil sa presidente natin. Anong meron? Parang hindi niya, hindi niya kayang protektahan tayo. Hindi tulad ni Duterte. Nasa ano tayo talaga. Talagang bantay, sarado. Ang gusto ko sana mangyari, masugpo sana yung ganyan. Kriminalidad. Gaya dito, simpleng hanap buhay lang namin dito na nakawan pa kami. Diba? Mahuli man namin. Uy, sana kung hindi kami mapaparusahan, kung mapatay namin yung tao na yun. Diba? Kaya ang gusto lang, mas maganda talaga yung mawala yung mga gayang krimen. At least safe tayo. Nito lamang nakaraang linggo nang ilabas ng isang comparison online platform na HelloSafe ang resulta ng kanilang online survey sa mga turista kaugnay sa mga bansang madalas puntahan o bisitahin, manirahan o magnegosyo. Mula sa nasabing listahan, Pilipinas ang nangunguna sa mga bansa sa mundo na mapanganib sa mga turista. Base sa nasabing platform, nasa 82.32 out of 100 ang banta sa safety index ng bansa na sinundan ng Colombia na may 79.21, Mexico na may 78.42, India na may 77.86 at ang panglima ay Russia na may 75.65 safety index. Sa kabilang banda, ang bansang Iceland naman ang nanguna bilang pinakaligtas sa mga turista na nakakuha lamang ng 18.33 safe index. Sinundan ng Singapore na may 19.99, Denmark na may 20.05, Austria na may 20.31 at Switzerland na may 20.51 safety index. Paliwanag ng HelloSafe, may 5 silang basihan para masuri ang seguridad ng isang bansa na madalas dayuhin ng mga turista, kasama na ang natural disasters, violence in society, internal and external armed conflicts, healthcare at militarization. Mula sa nasabing obserbasyon ng naturang online firm, hindi naman napigilan na panghinayangan ang mga programang pangseguridad ng nakaraang administrasyon, partikular na sa laban kontra kriminalidad at iligal na droga. Mas okay yung ni Duterte dati kaysa ngayon. Kasi mas maraming krimen ang nangyayari ngayon. Lalo ngayon, mga disgrasya, ang dami ng mga matay tao ngayon. Kaysa yung kay Duterte, maiiwasan yung walang ganong namamatay na matitinong tao. Yung mga kriminal lang talaga. Sana bigyan niya ng pansin. Mga taong naglalabasan ngayon. Grabe yung patayan. Nakawan. Nitong buwan lang din ng Mayo nang ilabas ng US government ang isang travel advisory na nagbababala sa mga residente nito at mga turista na iwasan ang pagtungo sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Sulu at Marawi dahil sa usaping pangseguridad. Habang ang Davao City naman ay libre sa nasabing travel advisory ng Amerika mula sa posibleng panganib para sa mga turista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.